May nabasa kasi akong comment, masarap daw ang native na manok, sinasabawan. Kaya naman, dali-dali na akong kumuha ng isang pirasong native na manok at subukan na nating sabawan. Totoo naman yung sabi niya, masarap talaga ang native na manok na may sabaw. Nung nakaraan video nga po mga kaibigan, ginawa nating tinola yung native na manok. Kaya naman, itong lulutuin natin ngayon, alam ko paborito ng nakakarami. Napansin ko nga, dumalaga pa itong manok. Maliliit pa lang kasi yung kanyang bahay itlog. Para naman sa mga gagamitin natin sangkap, meron ako ditong isang pirasong luya na hiniwa ko na nga lang ng ganyang kalalaki. Gagamit din ako dito ng isang pirasong sibuyas, yung medyo malaki-laki na yung kinuha ko, tapos magpipit-pit lang ako dito ng bawang. Ito yung mga gagamitin nating aromatics para mapasarap natin yung ating manok. Pagkahiwa o pagka-prepare ko naman ng mga gagamitin nating sangkap, dito na tayo sa pagigisa. Inuna ko na nga lang ilagay sa mantika itong luya. At nung bumango-bango na nga, sinunod ko na yung bawang. At bumilang lang ako ng mga 30 seconds, inilagay ko na rin yung sibuyas. At nung tuluyan na nga lumabas yung aroma ng ating mga aromatics, inilagay ko na itong manok. Kung mapapansin nyo nga, dumami yung paa ng manok. Bali meron pa kasi kung mga nasa rep, hindi ko naman agad-agad naluto. Kaya ito yung tamang timing para ilagay ko na o isama ko na sa aking lulutuin. Hindi naman kasi pwedeng mag-fried chicken kasama yung paa. Kaya kapag may ganon, itinatabi ko muna sa freezer. Bali, ang ginawa ko palang diskarte dito, tinimplahan ko ng patis paminta at ngayon naman ibinubuhos ko na agad yung kanyang pampaasim. Sa paraan nga ng pagluluto ko na ito, pinapanood ko na agad yung asim doon sa karne ng manok. Upang sa ganon nga, pag kumulo siya mamaya, lasang-lasa na agad. Tinakpan ko muna ito ng mga 15 minutes at nung nakita nyo nga, kumatas na talaga siya. Kahit papano, mapapansin mo, mamula-mula na yung manok. Naglabasa na rin yung mantika niya at eto, nilalagyan na natin ng sabaw. Munti ko pa nga makalimutan itong dugo. Nilagyan ko na rin pala ng bigas yan para mas maganda. Pinakuluan ko lang ng mga halos 45 minutes since medyo matigas nga itong manok. Ngayon naman, malambot na. Kung meron nga kayong pressure cooker, mas maganda, ilagay nyo na lang sa pressure cooker. Nasa panghuli ko na nga lang inilagay itong mga usbong na sampalok. Ganon din naman yung natira kong okra sa rep, nilagay ko na din pamparami. Nilagyan ko na rin pala ng siling haba. Tapos ngayon naman, meron akong mga talbos o usbong ng sili dito. Di lang naman sa tinola masarap yan, ganon din naman sa sinampalukan. At nung kumulo na nga, eto, hinain na natin para siguradong masarap ang pananghalian. Kung meron po kayong alam na mas masarap na recipe, yung may sabaw pagdating sa manok, pwede po bang paki-comment na dyan. Salamat po.